So mga kamatis, mga kaibigan, kung naaalala niyo si Boy Pastil, hindi pa rin siya tumitigil. So ngayon may message daw siya sa akin sa Telegram, sa akin mismo. So tinignan ko, meron nga naman niya, and anuhin natin, basahin natin and mag-react tayo. So, okay? Last week ko lang na, sana nababasa nyo na no din ha. Last week ko lang nakita mga video sa akin nito ni Kuya Nico, okay? Wala naman may pakialam kung kailan mo makita yung videos mo na yun eh. Yung mga videos mo na yun, sasabihin ko lang sa'yo, hindi yun, yes, it's about your content, pero it's not directly towards you. Whether panoorin mo yun or hindi, immaterial yun, okay? Bakit? Kasi ang dinidebunk natin doon, yung sinabi mo, hindi ikaw. I have nothing personal against sa'yo, boy. Okay? So, I don't care about you. Kung anong gawin mo sa buhay mo, wala akong pakialam. Pero, may pakialam ako dun sa mga tao na pwedeng gayahin yung ugali mo. Okay, at doon ko pa nalaman sa dati kong classmate. As if naman meron niyang may bearing yan. Ano naman kung sa classmate mo nakuha. Na matagal ko nang hindi nakikita. Sabi niya sa akin, Tol, sikat ka na, dinidis ka ni Nico David, ganyan, bla bla bla. Okay? Nico David, ganyan, bla bla bla. Parang ako naririnig ko yung TikTok accent eh. A day in my life, nang dinis ako ni Nico David. Una sa lahat, hindi dis ang tawag sa ginagawa ko. Malinaw naman kung ano pinagkaiba ng dis. Ang dis kasi, pamemersonal. Okay? Disrespect nga eh. Mga ad hominems ang binabato dyan. Okay? Ad hominem ba to? Siyempre hindi, di ba? Mapapakialam ko sa personal life nyo. Gets? So, sabi ko, sinong Nico, nag-search siya sa cellphone niya kasi hindi ko talaga, wow! Ang famous mo naman ha. Sorry ha, famous ha. Actually, eto ha, hindi sa pagmamayabang ha, pero meron ka lang TikTok, okay? Yung TikTok mo, meron din akong TikTok. Tapos yung followers mo sa TikTok versus followers ko, mas malaki ako sa'yo, di hamak. Kasi asa 115K na ako eh. Sa TikTok siya, nasa 50 pa lang yung pinakamalaki niya eh. So, comparably speaking, mas marami akong followers. Facts yun ha. Literal. Oh, okay. Tinanong niya ako kung ano masasabi ko doon, okay? Talagang yung classmate pa. Dapat kasi medyo nonchalant lang siya eh. Wala kanyaring pakialam. Pero masakit na, of course. Kailangan na mag-react. Ganyan naman yung mga yan eh. Kasi nga, nakaka-apekto tayo doon sa overall narrative nila. Pwede ka naman magbenta ng pastil eh. Ang problema lang kasi, iba yung narrative mo. Hindi tama. Okay? May pwedeng, biruin mo, tinigil mo yung pag-aaral mo na libre naman para mag-grind ng ganyan. Tapos sasabihin mo na hindi mo kailangan, siguro sa'yo. Pero masama kasi na maging role model ka ng kahit sinong kabataan. Masisira buhay nila. O ayan, sasabihin ko na. Kasi biruin mo, kung may chance ka naman mag-aral, ang choice mo, magkumuha ng minimum wage na trabaho at saka magbote ng pastil. Hindi ba lugi ka doon? Kinakawawa mo yung sarili mo. Tangina, nakakainis talaga itong mga to eh. Alam mo yun, nakaka-frustrate yung ganitong mindset sa social media eh. Kasi masyado ang kabataan nyo, nakafocus sa material na bagay. Di ba? Alam nyo, yung mga ina-idol nyo sa social media na about sa material na bagay, nakuha nila yon, it's either because they are very lucky or they had like, meron silang isang eureka moment na hindi pwedeng ma-replicate. Hindi pwedeng magaya ulit. Diyos ko naman. Okay, tuloy na natin to. Kasi na-off tangent talaga ako kasi nagagalit talaga ako doon sa ganitong mindset eh. Okay, masasabi. Pero dahil hindi ko alam kung ano yung mga videos na kino-content nito, wow. Wala naman akong nasabi kung di good. Okay, good kasi nagbubunga yung pinagagagawa ko na ano. Actually, hindi lang naman ikaw yung kino-content ko eh. May kino-content ako sa YouTube. Ang pangalan niya Dongs TV. Halos parang ikaw din yon, konti lang yung difference. Mas labang nga yun kasi pinipitik niya yung ano eh. Kung napanood niyo si Dong TV, 'di ba? Sila Robertson TV, 'di ba? Marami kong kino-content, hindi lang dahil nagbubunga yung ginagawa mo. Kino-content kita
kino-content kita kasi mali yung ginagawa mo. O, ba't si Yuan? Kinontent ko din naman yun ah. Sinuportahan ko pa nga eh. Alam nyo yun, nasa panoorin nyo sa TikTok niya. Pag-uusapan natin yan some other time. Okay? Hindi ka naman pag-uusapan kung walang kwenta yung video mo. No, mali, baliktad. Pinag-uusapan ka namin kasi walang kwenta yung video mo, tapos may nauuto. Baliktad. Okay, hindi porke pinag-uusapan ka, ibig sabihin may kwenta yung video mo. Kabaliktaran. Kabaliktaran yung ibig sabihin nun. Si Yuan, pinag-uusapan namin yung videos niya kasi may kwenta. Oh, ikaw wala. Oh, wala actually. Ang problema lang, yung pwedeng mapulot ng kabataan sa'yo, which is yun yung mali. Kasi eto yun, hindi, nag-grind lang naman eh. No, he has a choice, okay? Na mag-aral or mag-grind ng ganyan. Ngayon, ang pinopromote namin dito, kung may chance kayong mag-aral, piliin nyo yung pag-aaral. Kasi pwede naman magtrabaho at anytime eh. Kapag may skills ka na, pag-develop ka na, kaso hindi, formative years mo yung sinasayang mo kapag ikaw ay nagtrabaho agad-agad. Okay, tuloy natin. Ay, nako, pero yun nga, hindi ako against dito kay Kuya, pero against pa rin, hindi din ako galit. Gets ko trabaho niya. Alam mo ba yung trabaho ko? Teacher ako dati. Ina-apply ko lang dito sa YouTube. Yun yung trabaho ko. Alam ko yung psychology ng human development. Alam ko yung physiological changes na nangyayari sa isang tao habang tumatanda siya. Gets? Science-based approach lagi dito, boy. Oh, pero pero kaya ako nabanggit itong bagay na to dahil gusto ko maging example to sa pinopoint ko ngayon, okay? Dito sa content niya, napakadaling makakuha. Makakuha lang, napakadali lang makakuha ng makatapik ng views. Kung gusto nyong malaman yung number one idea, gayahin mo siya. Okay? Kesa hate ka ng hate sa comment section, hindi ka naman napapansin. Bakit di mo na lang content yung mga pagbaba sa'yo? Hindi ko kino-content yung hindi ito bash, hindi ito criticism to at the very least, na may science-based approach. Napaka-objective namin dito sa channel ko na to. Anong pinagsasasabi mo? Alam mo, etong format na ganito, sinadya ko ka to na may certain time limit lang ako magsalita. Ang reason ko doon is because I know mababa na yung attention span ng mga tao. They cannot listen to a 1-hour lecture on puberty. Kasi meron silang mga gagawing iba at hindi nila rin ma-absorb yun. At kailangan din yung words na gamitin ko is maiintindihan ng karamihan sa tao. It is geared toward these people para pag pinanood nila, madali nilang magets. Pero for some reason, they don't watch it. Okay? Gumagawa sila, ina-assume nila na eto yung content ko, which is hindi naman talaga. Okay? Ba't di mo gawing okay? Pero eto maganda, kahit hindi ka maging hater, isa kang sikat na tao, pwede ka rin mag-compliment or magbigay ng magandang bagay tungkol sa sikat ng tao. Okay? But there is nothing good sa ginagawa mo. Okay? Yung ginagawa mo is encouraging people to choose a mediocre lifestyle over something that would develop them in the long run. In a business sense, ironically speaking, long run, mas pipiliin ko yung mga kagaya ni Yuan kaysa sa'yo. Kasi si Yuan, kapag nagtapos yon, engineer yon. Highly employable yon. Ikaw, pag nakabenta ka ng 1,000 pastil, meron ka lang 1,000 pastil. Yun lang. Yun lang yung yun yung pinaka-difference mo. Siya, pwede siyang magpastil anytime in his life. And kung kunyari, and because of his skills sa engineering, pwede niyang magamit yun to, alam mo yun, para mas makapagbenta siya ng mabuti. Tuloy natin kasi patapos na to eh. Ano ba yun? Ay, nako. Di ba mga raulo talaga itong mga to eh. Diyos ko. Out of context pa ako eh. Doon ka pa rin tayo babalik. Be a producer, not a consumer. Gayahin mo si Kuya, at least kikita ka pa. Try nyo gawin to. Tingnan nyo kung kikita kayo as much
I can. Ako yung parang ako. Tingnan nyo, try nyo i-post sa TikTok yung exactly what I'm trying to do. Tingnan mo dito sa YouTube. I dare you na gawin yung ginagawa ko gabi-gabi. Tingnan mo kung kikita ka like me. Okay? Etong pag-YouTube na to, hindi ka kikita dito kung walang sense yung ginagawa mo. Kung wala kang nakuhang audience na naiintindihan yung pinaglalaban mo. Wala. Oh, alam mo yun, hindi ito madali, okay? Hindi not in any form or way kasi yung knowledge na natutunan ko over the years, ina-apply ko lang dito, kino-condense ko lang para i-debunk yung mga katulad mo. Okay? I dare you. Kung ganun kadali ito, do it. Try it ikaw. Boy, tingnan mo, actually hindi ka pa nga kumikita sa TikTok eh. Doon sa A Day in the Life, yung mismong content na yun, wala yun. Ang tanging income niya lang doon sa mismong yung mismong pagbebenta ng pastil. Pero lahat ng social media niya, wala. Oh, gumawa ka ng sarili mong content. Huwag kang, ayan, eto na. Huwag ka nang makiisa dyan sa comments sect. Try mo lang isang beses intindihin tong mga to. Tatanggalin ko muna pag iinis mo sa akin. Mahal ko pa rin kayo. Kahit ayaw nyo sa akin. Ayan, pinaki siya ng isa. Inangry face, tinae, shinak. Tapos, so, alam mo, walang hindi like yung produkto mo sa pagsasalita. Maybe it's time that if you wanna sell your product, just sell your products. Stop this parang Andrew Tate level or bugoy na kuy-kuy kasi hindi para sa iyo eh. Nagmumukha ka lang anga. Ngayon, if you want to have a discussion with me, then let's have a discussion. Gusto mo mag-exam ka, ako magpo-proctor sa iyo eh. Yung basic language lang. Spelling, sentence construction, essay writing, ganun lang. Kasi mas kailangan mo yun. Kaysa magbote ka dyan, nagpastil, di ba? Hay nako mga kamalis, nakaka-frustrate talaga ngayon mga panahon na to. Hindi na talaga nila binavalue yung long-term knowledge over short-term na pera. O yun lang, gege mga lord.